Bumubulusok ang Rusya. Tumataas ang antas ng kanilang mga kaswalti, bumabagsak ang kanilang ekonomiya, at hindi umuusad ang kanilang mga puwersa sa unahan. Ang dating malakas na makina ng digmaan ng Kremlin ay anino na lang ngayon. Kahit malayo sa labanan, ramdam na ng Moscow ang presyon. Sa gitna ng Rusya, hindi na makaiwas ang mga opisyal ng Kremlin, nasyonalista, at si Pangulong Vladimir Putin sa malupit na katotohanang kinahaharap nila. Mabilis nang bumabaling pabor sa Ukraine ang takbo ng digmaan, at ang Rusya ay napapalapit na sa isa sa pinakanakakahiya at pinakamagastos na pagkatalong estratehiko na nakita ng mundo. Hindi ito inasahan ni Putin. Sa mga unang araw at linggo ng digmaan, noong 2022 pa, ginawa ng kanyang mga puwersa ang eksaktong inaasahan niya sa kanila. Sumulong sila patawid ng hangganan mula sa Hilaga, Silangan at Timog papasok sa Ukraine, at mabilis na nasakop ang mga teritoryo. Mabilis na bumagsak ang mga bayan at lungsod ng Ukraine, at lumapit ng mapanganib ang hukbo ng Kremlin sa kabisera ng bansa, ang Kyiv. Sa isang punto, noong huling bahagi ng Marso, 2022, sinakop ng Russia ang humigit kumulang 27% ng Ukraine. Mukhang handa na ang champagne ni Putin, dahil tila hindi na mapipigilan ang mas malaking hukbo niyang dudurog sa kalaban. Mukhang oras na lang ang bibilangin bago tuluyang mapasa kamay ni Putin ang 4 na silangang rehiyon na una niyang tinarget: Donetsk, Luhansk, Kherson at Zaporizhia. Ngayon, alam natin na hindi yan nangyari dahil naabot ng hukbong Ruso ang pinakamataas nilang pagganap noong Marso 2022. Sa mga sumunod na buwan, lahat ay nagbago. Sa tulong ng mga kaalyado sa kanluran, pinangunahan ng Ukraine ang malaking kontraopensiba. Nabawi ang libu-libong milya kwadradong lupa, napaalis ang mga Ruso sa ilang rehiyon, at napatatag ang mga linya ng labanan. Bumaba ang kontrol ng Rusya mula 27% hanggang sa mga 18% pagsapit ng katapusan ng 2022. Simula noon, bawat taon ay pilit sinikap ng Rusya na mabawi ang mga teritoryong iyon. Ang digmaan ay naakalang matatapos sa loob lang ng ilang linggo o, sa pinakamatagal, ilang buwan ay mas tumagal pa kaysa sa panahon ng Unyong Soviet laban sa Nazi Germany noong ikalawang digmaang pandigdig. Habang lumilipas ang panahon, lalong lumalala ang pagganap ng Rusya. Sa simula, kahit na nagkaroon ng kabiguan noong huling bahagi ng 2022, nagawa pa rin ng makinarya ng digmaan ng Kremlin na magtipon muli, magpalakas ng loob, at mabawi ang ilang bahagi ng teritoryo ng Ukraine. Hindi na kasing bilis tulad ng dati, pero nakakagawa pa rin ng kaunting pag-usad paminsan-minsan sa iba't ibang lugar. Sa 2026 gayunpaman, halos huminto na ang mga puwersa sa unahan ng Rusya. Halos wala nang nadagdag sa kanila at sa ilang lugar, mas marami pa nga silang nawawalang teritoryo kaysa sa nasasakop nila dahil sa lumalakas na kontraopensiba ng Ukraine. Nag-usap kamakailan sina Dr. Jason J. Smart, isang international political consultant at dating squadron leader ng Navy SEAL Team 6 na si Chuck Farah, tungkol sa mahinang performance ng Kremlin noong unang quarter ng 2026 na malinaw na ipinaliwanag ni Farah. Sa ngayon, Jason, sa unang quarter, ang mga Ruso ay nakakuha lang ng kabuuang sukat ng Fresno, California. Kaya, hindi ito panalo. Maraming datos ang sumusuporta rito. Isang ulat mula sa Institute for the Study of War o ISW halimbawa, na inilathala noong Marso 31, 2026 ang nakatuklas nito. Bumagal ng husto ang pagsulong ng mga Ruso sa huling bahagi ng 2025 at unang bahagi ng 2026 na nagdulot ng matinding pagbagsak sa mga unang buwan ng 2026. Ang mga puwersa ng Russia ay mabante ng average na 5.5 na kilometro kwadrado bawat araw sa unang 3 buwan ng 2026, kumpara sa average na 11.06 na kilometro kwadrado bawat araw sa unang 3 buwan ng 2025. Kung susuriin pa ang mga numerong yon, ipinapakita ng datos ng Russia ay nakakuha ng humigit kumulang 319 na kilometro kwadrado o 123 na milyang parisukat noong Enero. Noong Pebrero, bumaba ng malaki dahil umabante lang ang mga puwersa ng Kremlin ng 123 kilometro kwadrado o 47 milyang parisukat. Iyon ang pinakamaliit na pag-usad mula noong Abril 2024. Pebrero 2026 ay kapansin-pansin dahil mas maraming teritoryo ang nabawi ng mga puwersang Ukrainian kaysa sa nawala. Kinumpirma ng conflict analyst ng ISW na si George Barros sa Business Insider na mas marami nang nababawi ang mga Ukrainian
Noong Pebrero, mas marami ang napalayang teritoryo ng mga Ukrainian kaysa sa nasakop ng mga Ruso. Huling mas marami ang nabawi ng Ukrainian kaysa nasakop ng Ruso noong 2023 bagong pangyayari ito. Malaking sandali ito. Palatandaang hindi lang gumabagal ang Russia, kundi nalalampasan na ito ng Ukraine. Noong Marso, lumala ang sitwasyon para sa Kremlin. Dahil halos wala nang naitalang pag-usad sa teritoryo ang hukbo ng Russia sa mga frontline sa Ukraine. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2.5 taon. Nakuha lang ito ang 23 parisukat na kilometro o 9 parisukat na milya at nawalan pa ng teritoryo sa ibang lugar. Sa madaling sabi, hindi na halos gumagalaw ang hukbong Ruso. Sa katunayan, kahit aktibo silang umaatake sa karamihan ng mga lugar mula Enero 2024 na tuklasan ng Center for Strategic and International Studies na napakabagal ng pag-usad ng mga puwersang Ruso sa karamihan ng mga lokasyong iyon. Sa isa sa kanilang pinakamalalaking kampanya, halimbawa, ang matagal ng pangtulak sa lungsod ng Pokrovsk na orihinal na inaasahang tatagal lamang ng ilang linggo, ngunit nauwi sa ilang taon. Ang mga Ruso ay umusad lamang ng 50 kilometro o 31 milya mula Avdiivka hanggang Pokrovsk, mula Pebrero 2024 hanggang Enero 2026. Katumbas ito ng average na bilis na 70 metro o 230 talampakan kada araw. Mas mabagal pa ito kaysa sa naging pag-usad ng Allied Forces nung kilalang labanan sa Somme nung unang digmaang pandigdig. Mahigit isang siglo nang nakalipas. Ang mga opensiba ng Rusya sa iba pang mga lugar, tulad ng Kupiansk at Chasiv-Yar, ay mas mabagal pa, kung saan minsan ay nangangailangan ng Kremlin ng ilang buwan para masakop kahit ang pinakamaliit na mga pamayanan o mga lupang puno ng hukay. Sa ganitong kabagalan, taon na nga abutin bago masakop ng Rusya ang 4 na rehiyong target ni Putin. Habang tumatagal, lalong nagiging magastos para sa ekonomiya ng Rusya at mapanira sa pamana ni Putin ang digmaang ito. Nagpapanik ang Moscow hindi lang dahil mabagal ang usad ng hukbong Ruso, kundi dahil marami ring sundalong nalalagas sa bilis na wala pang kapantay. Sapat ng masama ang 2025, pero ang mga unang buwan ng 2026 ay talagang naging sakuna para sa mga puwersa ng Kremlin, kung saan ng Marso pa lang ay umabot na sa mahigit 35,300 ang kabuuang kaswalti, 29% na pagtaas kumpara sa bilang noong Pebrero. Iba-iba man ang pagtataya, iniulat na walang di umano ang Russia ng mahigit 100,000 tauhan noong unang quarter ng taon. Sabi nga ni Chuck Farah, hindi talaga kakayanin ang ganitong mga bilang. Ang totoo, umaabot sa 300 at 60,000 ang kaswalti ng Russia kada taon, na halos 1,000 katao bawat araw. Iyan ay katumbas ng 2 batalyon ng puwersa. Depende kung malaki o maliit, maaaring umabot pa ng 3 batalyon. Walang hukbo ang makakatagal sa ganitong pagkalugi, kahit pa hukbo ito ng pinakamalaking bansa at isa sa may pinakamalaking populasyon sa mundo. Dahil kahit na may mahigit 100 at 40 milyong tao ang populasyon nito, hindi basta-basta mapapalitan ng Russia ang mga namatay o nasugatang sundalo ng walang hanggan. Unti-unting nababawasan ng bilang at nangyayari na ito ngayon. Ayon sa mga ulat ng unang bahagi ng 2026, nahihirapan ang Moscow maghanap ng sapat na recruit para mapunan ng kanilang hanay at palitan ng mataas na bilang ng nasawi at nasugatan. Kahit na gumamit na sila ng matitinding hakbang tulad ng pananakot sa mga etnikong minorya, pagre-recruit ng mga bayarang sundalo mula sa Afrika, pagdadala ng mga tropa mula Hilagang Korea, pagpapadala ng mga nahatulang rapist at mamamatay tao sa harapan, at kahit ang pagpapadala ng mga taong may malalang sakit, malayo pa rin ang Russia sa kanilang target na bilang ng mga recruit. Ngayon, napipilitan silang mag-pressure sa mga universidad at negosyo sa bansa. Halos nagmamakaawa na hikayatin ang estudyante at empleyado na isuko ang kinabukasan at sumali sa militar. Limitado pa rin ang epekto ng mga kampanya ng pagre-recruit. At dahil inaasahan ng Ukraine na aabot ng 50,000 ang kaswalti ng Russia kada buwan, imposibleng mapanatili ng Kremlin ang lakas ng tropa nila. Sabi ni Farah, hindi sapat ang mga numerong ito para mapunan ang mga nawala sa kanila. At hindi rin ito makakatulong makabuo ng mas malaking puwersa bago ang malalaking operasyong militar gaya ng Summer Offensive. Sumasang-ayon si Smart at itinuro niya na kapag tiningnan natin ang bilang ng mga kaswalti, kasabay ng napakabagal na pag-usad ng mga puwersa sa unahan, umaabot na ngayon sa humigit kumulang 316 na sundalo ang nawawala sa Russia kada 1 kilometro kwadrado sa reyon ng Donetsk. Isang nakakagulat na estadistika ito.
Maraming sundalo ng Russia ang namamatay para sa kaunting tagumpay sa buong digmaan. Pagsapit ng 2026, umabot sa antas na wala pang kapantay ang dami ng kanilang pagkalugi, na may 10,000 nalugi at halos walang tagumpay. Bago natin talakayin ang mga dahilan, ang The Military Show ang magbibigay ng buong impormasyon, hindi lang balita. Kaya mag-subscribe para laging updated. Hindi na lang iisang dahilan ng mga pagsubok ng Rusya sa 2026, kundi maraming magkakaugnay na salik na unti-unting nagdala sa mga puwersa ng Kremlin sa mas malalang kalagayan. Ipinakita ni Farah kung paano nabawasan ang mga nakabaluting sasakyan ng hukbo ng Moscow sa digmaan hanggang ngayon. Nawala ng Rusya ng mahigit 11,000 tangke na 5 beses na mas marami kaysa sa kabuwang bilang ng mga tangke ng lahat ng mga kasaping Europeo ng NATO na pinagsama-sama. Ipinunto pa niya na nababawasan na ang malalaking imbakan ng armor ng Rusya mula Soviet era. Pero hindi pa ubos dahil daan-daang T-72 at T-80 variant ay aktibo pa rin ginagamit at kinukumpune. At dahil kulang sa mas bago o mas makabagong mga modelo na magagamit, napipilitan ng makinarya ng digmaan ng Kremlin na umasa sa mas matatandang plataporma tulad ng T-62 na tunay na isang relikya pa mula nung unang bahagi ng dekada 60. Gaya ng sabi ni Farah, ito ang tangke na ipinakilala sa mga leader noong Cold War, gaya ni Pangulong John F. Kennedy, nung panahong naglilingkod din sa Europa si Elvis Presley sa gitna ng tensyon ng silangan at kanluran. Kahit mas inaalala niya noon ang pagkawala ng kasikatan kaysa sa armas. Ganon na ito, katanda at kaluma. Isang matinding batikos ito sa inaakalang isa sa mga nangunggunang military superpower sa mundo. Kung ang pinakamagaling nilang tangke ay yaong nararapat sa museo at hindi sa larangan ng labanan. Dahil kulam sila sa maraming tangke at iba pang nakabaluting sasakyan, hindi na nakakagulat kung bakit bumabagsak ang harapan ng Rusya. Hindi mo masasakop ang malalaking teritoryo o lungsod gamit lang kaanting sundalo. Kailangan mo ng armor. Kailangan natin ng malalaking sasakyan na kayang sirain ng mga kuta, butasin ang depensa, pasukin ang posisyon ng kalaban at bigyang daan ng tropa para makuha ang teritoryo. Wala niya ng Russia. Ang meron lang sila ay mga suicide squad. Maliliit na grupong tig-15 hanggang 20 sundalo. Itinatapon sila sa gilingan ng kamatayan, inuutosang magmarch sa diretso sa mga pinagtatalunang sunang patayan, kung saan madali silang mapatay ng Ukrainian drone operator, artillery, sniper, at iba pang espesyalista na parang napakadali lang silang puntiryahin. Isa pang problema, ang mga unit ng pagsalakay ng Russia sa 2026 ay malayong-malayo na sa dati nung simula ng digmaan. Noong mga panahong yon, karamihan sa hukbo ng Kremlin ay binubuo sa kakulangan ng mas magandang salita ng mga tunay na sundalo, mga lalaking inialay ang kanilang buhay sa militar. Mga lalaking may taon ng karanasan sa labanan, marunong gumamit ng mga armas at sasakyan na nasa kanilang kamay, at kayang manatiling kalmado sa gitna ng tensyon at may kumpiyansa sa mga sitwasyon ng labanan dahil naranasan na nila ang ganitong mga pangyayari noon. Ito ang mga taong handang lumaban para sa bayan at naniniwala sa kanilang ginagawa. Sa ngayon, nagiba na ang kwento dahil karamihan sa mga orihinal na veteranong sundalo ay nasugatan o napatay na sa Ukraine at hindi na kasing husay ang mga pumalit sa kanila. Tulad ng nabanggit kanina, karamihan sa hukbong sandatahan ng Rusya ngayon ay binubuo ng mga bilanggo. Mga may sakit o mahina, napilitang sumali o tinakot pumirma, o mga nandoon lang para sa pera. Naakit ang mga pangakong malalaking bayad at mataas na sweldo para matulungan ang kanilang mga mahal sa buhay sa kanilang bayan. Hindi ito mga sundalong profesional. Hindi ito mga taong tunay na handang isakripisyo ang kanilang buhay para sa inang Rusya. Ito ay mga taong, sa totoo lang, ayaw talagang mapunta sa unahan ng labanan. Mga taong mas gustong mapunta kahit saan at gagamit ng kahit anong pagkakataon para sumuko, tumakas o iwasang maipadala sa mga pagpapakamatay na opensiba ng Kremlin. Gaya ng dagdag ni Farah, ang mga sundalong ito ay hindi rin nabibigyan ng tamang pagsasanay o paghahanda para sa kung ano ang naghihintay sa kanila sa unahan ng labanan. Ayon sa kanya, nasa napakadelikado at hindi na mababawi na sitwasyong militar ang Rusya, kaya't walang oras sanay ng mga sundalo. Dahil dito, kulang sa mga pangunahing kasanayang kailangan para mabuhay sa laban ng panlupa ang mga sibilyang dumarating sa larangan ng digmaan sa Ukraine. Ibinahagi ng dating leader ng eskwadron ng SEAL Team 6 ang isang video kung saan nakita niya ang hanggang 20 sundalong Ruso na magkakasamang nakatayo sa gubat bago habulin ng Ukrainian thermal drone. Dagdag pa niya, karamihan sa mga bagong recruit ay walang ideya kung ano ang gagawin
o saan pupunta pagdating nila sa frontline. At ang ilan ay basta naglalakad at naliligaw. Dahil dito, mabilis bumababa ang moral, na mahalaga dahil ito ay isa sa di nakikitang pero importanteng sukatan ng tagumpay sa anumang pangmatagalang labanan. Kapag may kumpiyansa, motibasyon at inspirasyon ang mga sundalo mula sa mga lider, mas handa silang magpursige sa operasyon at makamit ang tagumpay kahit mahirap ang sitwasyon. Kung ang hukbo ay puno ng nadismaya at natatakot na tao, na iniisip halos ang sarili nilang kaligtasan kaysa sa sama-samang pagsisikap, hindi sila maglalaban ng buong puso o mag-aalay ng buhay para sa bansa. Maghanap sila ng kahit anong paraan para makaligtas at gagawin ng makakabuti para sa sarili nila, hindi para sa hukbo. Gaya ng sabi ni Jason Smart, dumarami ang sundalong tumatakas dahil ayaw ng mga tropang Ruso manatili sa mga nakamamatay na sona sa unahan ng labanan nang mas matagal kaysa kinakailangan. Masamang balita ito para sa mga nakakataas sa Moscow na hirap nang sagutin ang mga hamon. Hindi lang sa frontline ang problema, kundi sa buong Russia na mas ramdam na ngayon ang epekto ng digmaan. Sabi ni Smart, 35 rehiyon sa Russia ang nahihirap ang pagkasyahin ng budget dahil sa malaking gasto sa paunang insentibo at recruitment bonus. Palala ng palala, napipilitan ang mga dismayadong opisyal sa buong bansa na gamitin ang kanilang limitadong oras, pondo at mga resources para kumbinsihin ang mga nag-aatubiling sibilyan na sumali sa digmaan na ayaw naman nilang labanan. Sa halip na mag-invest sa mahahalagang serbisyo tulad ng edukasyon, healthcare at pagpapanatili ng kanilang mga kalsada, bayan at lungsod. Lalong lumalala ang buhay sa Rusya araw-araw at nadaragdagan pa ang mga mahal nila sa buhay na ipinapadala sa Ukraine para mamatay. Dumarami ang mga pamilyang Ruso na may miyembrong napatay o nasugatan sa digmaan. Pero kailangan din nilang gumastos ng mas malaki para sa mga pang-araw-araw na pangangailangan habang tinitiis ang lumalalang serbisyo publiko. Napansin ng ISW na unti-unting lumalabas sa mga survey ng pamahalaan ng Russia ang pagtaas ng hindi pagkakasya ng lipunan kay Pangulong Vladimir Putin. Ang mga survey na isinagawa at inilathala ng mga ahensya ng media ng Kremlin ay nagpapakita na bumaba ang approval rating ni Putin ng 6 na sunod na linggo mula Marso 2 hanggang Abril 12, mula 72.7% hanggang 66.7%. Bumaba rin ang pangkalahatang antas ng tiwala kay Putin, pati na rin ang kasikatan ng kanyang namumunong partidong pampulitika, ang United Russia. Ipinapakita rin ng mga survey na mahigit 60% ng mga Ruso ay may negatibong opinyon tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng politika sa kanilang bansa. At ang malaking nakararami ay sabik ng makita na matapos na ang digmaan. Malino na palatandaan ito kapag mismo mga propagandista ng Kremlin ay umaamin na hindi masaya ang mga tao. Dahil dito, takot ngayon ng Moscow at nag-iisip ang mga kaalyado, tagapayo at komandante ni Putin ng susunod na hakbang. Pero maaring lalo pang lumala ang sitwasyon. Dahil habang naghahanda ang Rusya para sa isa na namang opensiba ngayong tag-init, kung saan umaasa ang Kremlin na kahit mahirap ay makakabante ang kanilang mga puwersa at mapapakinabangan ang magandang panahon para makakuha ng teritoryo, ang totoo ay lalo pang lumalakas ang Ukraine sa bawat araw. Sa katunayan, ayon sa mga eksperto tulad ni Farah, ang mga puwersa ng Kyiv, hindi ng Moscow, ang mas malamang na magtagumpay ngayong tag-init. Sa palagay ko, hindi maiiwasang makaabante ang Ukraine habang itinutulak sila pabalik. Binanggit din ng dating SEAL ang mahahalagang tagumpay ng Ukraine na pwedeng gawing halimbawa ng puwersa ng Kiev. Tulad sa Kherson noong 2024 na paatras ng Ukraine, ang mga puwersa ng Russia sa kabila ng ilog Dnieper at sa Kharkiv sa Hilaga, napaalis ng mga Ukrainian ang mga Ruso mula Sumy Oblast. Nagtapos si Farah sa pagsasabing maaring mangyari muli ang eksaktong parehong bagay sa lalong madaling panahon. Binanggit niya ang kahinaan ng pamumuno, kawalan ng kakayahan at katiwalian ng mga opisyal, at kakulangan sa gamit militar maliban sa bala ng rifle bilang mga pangunahing dahilan ng nalalapit na pagbagsak ng Russia. Dagdag ni Farah, nababahala rin ang mga opisyal ng Moscow dahil marami silang pera at kagamitang militar na nakatali sa Ukraine. Binanggit niya na, ayon sa mga intelligence source ng UK, 77% ng kapasidad militar ng Russia ay nakatutok na ngayon sa Ukraine at mabilis na nauubos ang kanilang mga puwersa doon. Iyon ay nag-iiwan ng napakalit na natitira para ipagtanggol o harapin ang iba pang banta. Ang China, kahit pansamantalang kaalyado ng Russia, ay maaaring gamitin ang sitwasyon para angkinin ang mga teritoryong matagal na nitong gusto sa malayang silangan. Kung gawin niya ng China,
Wala na silang magagawa para pigilan, na nagpapakita kung gaano nalugmok ang bansang dating makapangyarihan dahil sa kanilang pangulo at walang awang paghahangad ng kapangyarihan. Ngayon, maari mong malaman pa kung paano mabilis na tinatahak ng Russia ang daan patungo sa isang kahiyahiyang pagkatalo sa videong ito na pinabubulaanan ng mito ng di umano'y tiyak na tagumpay ng Russia. Bilang alternatibo, panurin mo ang koleksyon ng mga kwento ng digmaan na ito para sa mas malalim na pagtingin kung paano napupuksa ang mga tropang Ruso sa napakaraming bilang. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang pagsusuri at kaalaman tungkol sa military.